Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo, nabigong mapataob ang Creamline Cool Smashers. Naging mahigpit man ang kanilang tunggalian, ngunit mas nangibabaw ang angking kagalingan ng Creamline team sapagkat ang nasabi nating Cherry Tigo ay medyo naging off nga sa kanilang laban. Halos kakaunti lamang sa kanilang mga star player ang naka-double digit. Maliban nga kay Cat Bell at Aragalang, ang ibang mga star player dito ay lot-lot na nga at hindi man lang nakasampung puntos. Siyempre, bawat team ay meron talagang mga dahilan kung bakit sila natalo. Karamihan naman kasi ng mga natatalo, meron naman silang rason kung bakit sila hindi nga nanalo. At iyan nga ang ating pag-uusapan. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit natalo ang Cherry Tigo? Marami nagsasabi na medyo nadaya raw sila. Yan ang sabi ng mga fans ng Cherry Tigo, pero bagamat alam naman natin na walang dayaan pagdating sa PVL dahil meron naman tong mga committee na mga humahawak. At dito pag-uusapan natin at papasilip ko sa inyo kung saan talaga nagkulang ang Cherry Tigo at bakit sila natalo ng CCS. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Mga iba't ibang dahilan kung bakit natalo ang Cherry Tigo ng Creamline Cool Smashers. At magugulat talaga kayo sa iba't ibang dahilan at mga rason nga kung bakit tunay na natalo ang Cherry Tigo at walang dayaan na naganap pagdating nga sa kanilang laban. Unahin na natin dyan ang kanilang setter na si Jasmine Navor. Meron problema si Jasmine Navor. Bakit ko nasabi? Isa siya sa mga naging dahilan kung bakit natalo ang Cherry Tigo. Bagamat magaling naman itong si Jasmine Navor at may ibubugi naman pagdating sa setter or sa pagsiset, ngunit medyo inala talaga sila at hindi maganda ang kanyang naging decision making. Matapos kasi na sana ay nilaro niya sana ang bola at ipinasa niya sa iba't ibang mga players, ngunit nanatili kasi itong si Jasmine Navor sa kanilang star player na import na si Cat Bell. Madalas kasi ibinibigay niya lang ang bola kay Cat Bell, kung kaya nababasa na rin ito ng CCS. Okay naman ang mga pagkakaset ni Jasmine Navor. Tulad nga ng sabi ko, wala nga lang itong magandang play dahil nakatutok nga lang siya sa isang player. Walang iba nga kundi ang kanilang import at hindi talaga nakahataw ang kanya mga kako-teammates, kung kaya sila nagkulang dito. Halos kasi hindi niya nabigyan ng bola ang ibang mga players. Hindi gaya kasi sa Creamline Cool Smashers ay humataw ang halos lahat ng star player ng CCS at naka double digit nga ang karamihan ng star player ng CCS. Pero dito sa Cherry Tigo, dalawa lang ang humataw ng todo. Cat Bell nga lang at Araga lang. At pagdating naman sa kanilang mga middle blocker ay hindi rin masyado naging effective itong si Abby Maranyo at Cha Karandang, kung saan si Abby Maranyo ay nakakuha lamang ng 4 na puntos at si Karandang naman sa loob ng 4th set ay 3 puntos lamang ang naiambag nito. Dito talaga sila nagkulang sa middle blocker department nila. Medyo mahina nga ang kanilang mga middle blocker dahil hindi nga ito humataw gaya ni Bea De Leon na nagkaroon nga ng double digit. At ito naman, si Abby Maranyo na isa nga sa mga pinaka-star player nila at kapitana ay 4 na puntos lamang ang naiambag. Hindi yan sasapat para manalo talaga sila. Medyo nalibago talaga tayo kay Chang Abby Maranyo dahil kilala naman natin to na madalas magkaroon nga to ng double digit na score. Pero ang laban nila sa CCS mukhang hindi nga siya nakaporma. Maging itong si Cha Karandang ay isa rin sa mga pinakapalaban na middle blocker ng Cherry Tigo, ngunit hindi rin ito nakaporma dahil sobrang baba talaga ng nakuhang score ni Abby Maranyo at ni Karandang. 4 at 3 lamang. Grabe mga ka-sports, talagang nanibago talaga tayo kay Chang Abby Maranyo. Ay talagang hindi ito ang kanyang performance noon dahil alam natin na si Abby Maranyo ay palaban nga at superstar ng nasabi nating team, pero hindi talaga siya makahataw-hataw sa ngayon. Hindi talaga siya makaporma pagdating sa Creamline Cool Smashers. Speaking sa hindi makaporma, narito pa nga ang kanilang mga backup na si Maylin Paat at si
Ponggay Gaston na kung saan ay mababa rin ang score at hindi rin sila naka-double digit. Sayang talaga ang mga star player na gaya nga ni Maylin Paat at Pauline Gaston dahil same lang sila nagkaroon nga ng 3 points. So dito mapapansin mo talaga na hindi napaikot ng mabuti ni Jasmine Navor ang bola or hindi niya na-distribute ng mabuti, kung kaya nga ang kanilang mga star player ay sobrang baba nga ang naging score. Tumutok lang talaga sila kay Kat Bell at si Kat Bell lang talaga ang nagdala ng Cherry Tigo kung saan nga napakataas ng score. Ngunit hindi ito sasapat sapagkat nga ang iba mga players ng Cherry ay butata na pagdating nga sa kanilang ambag sa score. Sobrang baba para nga sa score na yan para sila mga baguhan. Hindi talaga tayo sanay sa mga score na yan dahil kilala naman natin si Maylin Paat na naging best scorer pa yan sa Thailand noon nang naging import ito. Kung kaya napakababa talaga ng 3 points na yan para kay Maylin Paat. So yan talaga makikita natin na ang Cherry Tigo ay hindi masyado nakaporma or hindi nga nakahataw dahil nga ang mga set ay puro tutok lang talaga kay Kat Bell. Yan nagkakamali ang nasabi nating Cherry Tigo kung kaya sila natalo. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan. Yan ang ating mga nakikita nga kung kaya natalo ang Cherry Tigo dahil hindi nga sila nakahataw ng husto. At isa pa dito ang nakikita kong dahilan kung bakit natalo ang Cherry Tigo sapagkat wala nga ang kanilang star player na scoring machine na si Ea Laure. If ever nariyan talaga si Ea Laure, match na match ang laban dahil nga maididistribute ni Navor ang bola ng husto. Pero dahil wala nga si Ea Laure, tutok lang sila kay Kat Bell sapagkat nga yan sila talaga hindi mananalo pag puro lang sila kay Kat Bell dahil ang Creamline iba talaga ang galing. Walang daya na naganap, talo talaga sila. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.